umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat sa Panginoon sa pagbibigay niya sa atin minsan pa ng pagkakataon upang tayo ay magsama-sama sa magitan po ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At bago po tayo magpatuloy ay nais ko pong himukin kayong lahat na tayo po ay patuloy na manalangin na sa mga susunod na buwan ay bigyan na tayo ni Lord ng pagkakataon na magsama-sama dito po sa bahay panambahan ng Panginoon, sapagkat yun po ang utos ng Diyos na tayo po ay huwag makakalimot sa pagtitipon gaya ng ginagawa ng iba. Masarap pa rin po na sumasambang magkakasama po tayo. Totoo, may mga pagkakaiba, pero ang mahalaga ay nagkikita-kita ho tayo sa ganitong pagkakataon. So, ngayon pong oras na ito ay nais ko pong buksan ang banal na kasulatan sa Unang Timoteo, 1 Timothy chapter 6 verse 9 hanggang 10. I'm reading from the Good News translation. But those who want to get rich fall into temptation and are caught in the trap of many foolish and harmful desires, which pull them down to ruin and destruction. Verse 10, for the love of money is a source of all kinds of evil. Some have been so eager to have it that they have wandered away from the faith and have broken their hearts with many sorrows. Lagi pong pinagpapala ang pagkabasa ng kanyang salita. At bago tayo magpatuloy sa pag-aaral ay manalangin tayo. Hilingin natin sa Diyos na tayo po ay kanyang gabayan sa ating pag-aaral. Dakilang Ama at makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito nagpapasalamat kami sa isang pagkakataong binigay mo sa amin na kami po ay malaya na nakapag-aaral ng iyong salita. At bayaan po ninyo na habang kami po ay nag-aaral ay mangusap at magsalita po kayo sa amin. Hindi lamang kami tagapakinig ng iyong mga salita, kundi kami po ay mga tagagawa. Kaya salamat po sa iyong patnubay, salamat po sa pagtuturo ng iyong banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon sa oras na ito. Ay nais ko pong sabihin sa inyo, ito po ay huling linggo na po ng buwan ng June. At sa buwan po ng June, ang tinatalakay po natin ay making Jesus through our finances. So, nais ng Panginoon na maitanyag natin siya sa magitan ng mga salapi o ng pamimera na ipinagkatiwala niya sa atin. So, ngayon pong oras na ito ay nais ko pong dalhin sa inyo ang isang paksang napakaganda. At ito po ay napakahalaga na dapat po ay maunawaan po natin at ito ay maisabuhay po natin. Our topic for this morning is about God's viewpoint about money. So ano ba ang tingin ng Panginoon? Ano ba ang perspektibo ng Panginoon when it comes to our money? Alam niyo ho, it is God's desire for all the believers to have proper way to view their finances. Mahalaga po na tama po ang ating pagtingin sa ating mga pananalapi. The Bible both encourages us to trust in God's provision and warns about misuse of money. So nais ng Panginoon na tayo ay patuloy na magtiwala sa Kanya, lalo na po sa panahon na ito na mayroon tayong mga pinagdadaanan na pagsubok, na kung saan ang isa sa pinakapangunahing problema ng maraming Pilipino ay pamimera. So, nais ng Diyos na sa ganitong kalalagayan ay magtiwala tayo sa Kanya when it comes to money. At hindi lamang po yun, kung mayroon po tayong pera na pinagkatiwala ng Panginoon, ayaw ng Diyos na ito ay hindi natin gamitin sa tama. So, ngayon pong umaga, let us study what the Bible says about money, wealth, and how we are to acquire, paano tayo magbigay, and spend our money. Una po sa lahat ay nais ko pong sabihin sa inyo
kung ano po ang sinasabi ng Diyos patungkol sa ating pera. What the Bible says about our money. Ano ba ang sinasabi ng Diyos patungkol ho sa pera? Alam niyo po ba that God is the source and honor of all wealth? Alam ba ninyo na anumang mayroon tayo, anumang salapi na mayroon tayo, siya po ang pinanggagalingan at siya po ang may-ari. Anuman pong tinatangkilik ho natin, pag-aari ng Diyos yan. He owns all the silver and gold of the world. Tignan niyo pong sabi po sa sulat ni Haggai chapter 2 verse 8. I'm reading from the Good News Translation. All the silver and gold of the world is mine. So napakaliwanag po. Silver and gold ay pag-aari ng Diyos. He owns the world and all that dwells therein. So ang Diyos ang may-ari ng buong mundo at maging yung mga nakatira po dito. Pag-aari ng Diyos yan. Wala hong pag-aari si Satanas. Psalms 24 verse 1. Tingnan po natin yung napakatinding revelation na ito ng Diyos. The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. So, pag-aari ng Diyos ang mundo at maging yung mga nakatira dito. Kaya pati ikaw, tayong lahat, ay pag-aari ng Diyos. Hindi ka pag-aari ng sino man. Hindi ka pag-aari ng demonyo. Pag-aari ka ng Diyos. Tingnan pa natin. Pati yung mga tinatangkilik ho natin, yung mga alaga ho natin. Ang sabi ng Psalms 50 verse 10. I'm reading from the New International Version. For every animal of the forest, anong sabi? Is mine. And the cattle on 1,000 hills. So maliwanag po, pati yung mga hayop ay pag-aari ng Diyos. The Bible encourages us to use our money properly. So tayo po ay hinihimok ng banal na kasulatan na gamitin ang ating pananalapi ng tama. So kung mayroong maling paggamit ng ating salapi o money, ay mayroong tamang paggamit. So, nakalulungkot isipin na may mga tao na mali ang paggamit sa salapi. And even Christians today, mayroong po mga Kristiyanong mali ang paggamit ng pera. Our money is simply a means of exchange and is not evil itself. So, ang pera po ay hindi masama, neutral po yan. Yan ay nagiging masama kapag masama ang gumagamit. Yan po ay nagiging mabuti kapag ang gumagamit ay mabuti. So, napakahalaga sa aklat po ng Matthew chapter 25, 14 hanggang 30, ay makikita po natin ang mga talatang ito na dapat niyong basahin sa inyong mga tahanan. So, napakahalaga po that God gives us money to be used wisely. So, ang pera ay binigay ng Panginoon sa atin para gamitin ito na may katalinuhan. Saan? Para sa ating pagkain, sa ating pananamit, and other basic needs, and for enjoyment of His blessings. So, yung perang binigay ng Diyos yan, mayroong pong purpose yan, mayroong pong paggamit yan, kailangan gamitin sa tama. At nais ng Panginoon na ma-enjoy natin yung mga blessings na itinalaga ng Panginoong Diyos. At yan po ay sumagitan ng ating mga salapi. Now, sa aklat po ng Ecclesiastes chapter 5, I'm reading from the New Living Translation, verse 19 hanggang 20. And it is a good thing to receive wealth from God and a good health to enjoy it. So, babasahin ko muli, ang ganda ho ng talatang ito. And it is a good thing. So, mabuti raw to receive what? Wealth from God and a good health to enjoy it. So, nais ng Panginoon, but maranasan natin. Ma-enjoy natin o matanggap natin yung wealth at ma-enjoy natin yung health. Anong silbi nga naman? Kung may pera ka, hindi naman maayusan yung kalusugan, walang silbi po ito. So God wants you
to experience wealth, and He wants you to experience health. To enjoy your work and accept your lot in life, this is indeed a gift from God. So yung pera, yung kalusugan, regalo ng Diyos yan, mga kaibigan. Verse 20, God keeps such people so busy enjoying life that they takes no time to brood over the past. So, napakaganda po ang talatang ito. The Bible warns us about the misuse of money. Ang Biblia po ay tinuturuan po tayo at tayo po ay binibigyan ng babala sa hindi tamang paggamit ng pera. We are not to wear ourselves out to become rich. Kaya, hindi nais ng Panginoon na sirain mo yung katawan, abusuin mo yung katawan, para magkaroon ka lamang po ng kayamanan. Kaya, hinay-hinay lang po. Baka mamaya, yumaman ka nga, naubos din sa pagpapagamot yung perang iyong naipon. Kaya mahalaga, kung ikaw man ay pinayaman ng Diyos, pinasagana ng Panginoon, gusto ng Panginoon, maingatan mo rin po ang iyong kalusugan. Now, Proverbs 23 verse 4 and 5. Don't wear yourselves out trying to get rich. Be wise enough to know when to quit. So mga kaibigan, kung kailangan mo na mag-quit ka. Or else you will destroy yourselves. Walang silbi po ang pagkakaroon ng maraming pera na hindi natin niningatan ang ating katawan. Verse 5. In the blink of an eye, wealth disappears, for it will sprout wings and fly away like an eagle. So nakita natin, nakaipo ka nga ng pera. Marami ka kang impact sa bangko. Dahil sinira mo yung katawan mo, inabuso mo. So anong mangyari? Hindi mo ma-enjoy yung pera na pinagkaloob sa iyo ng Diyos kasi hindi malusugang yung katawan. Ay, meron akong kilala na may-ari ng isang mall sa Pilipinas. Di ba? Tapos sa kanya na ang lahat. Pero walang silbi. Dahil hindi maganda ang kanyang kalusugan at namatay na po siya ngayon. So, huwag po nating sirain ang ating katawan para maging mayaman lang po tayo. We are commanded not to love our money. So, ang pera hindi masama. Pero ang pera ay nagiging masama. Sa paanong paraan? Pag minahal po natin ito. Tingnan nyo, sabi ng 1 Timothy chapter 6, verse 10 hanggang 11, the love of money, ano sabi? Causes all kinds of evil. So, yung pag-ibig sa salapi pala ang pinag-uugatan ng maraming kasamaan. Some people have left the faith because they wanted to get more money, but they have caused themselves much sorrow. So, yun ang hatid, kalumbayan. Now, verse 11, but you, himok ng Diyos sa mga lingkod niya, man of God, run away from all these things. Instead, live in the right way. Serve God, have faith, love patience, and gentleness. So, mga kaibigan, huwag nating mahalin ng pera. Gamitin ang pera, kitain ang pera, at gamitin ang maayos ang pera. Hindi masamang magkaroon ng maraming pera. Ang masama, mahalin ito na nagiging dahilan para makatapak ka ng iba, makasira ka ng iba. Financial blessings can turn into a snare if we aren't careful. So, yung mga blessing na meron tayo, abay, pwedeng makasira yan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya napakalagang maintindihan natin ang sabi ng Proverbs 15:6, and the house of the righteous, ano sabi? There is much treasure, but trouble befalls the income of the wicked. Kaya pag hindi tama at maayos ang pag-earn mo ng pera, ano sabi? But trouble befalls the income of the wicked. Kaya yung pagkuha ng pera ng hindi tama, it will destroy you. Kaya gamitin ng tama at i-earn ng pera ng tama. Pangalawa, biblical ways to obtain money. Ano ba yung tinuturo ng Biblia para magkaroon tayo ng pera? Una po sa lahat, we need to work. So yun po yung paraan na kailangan natin magtrabaho. Kaya hindi tayo tinuturuan ng Diyos na maging tamad.
A significant way the Lord provides for us is through our jobs. Kaya kung mayroon tayong mga trabaho, ay gamitin po natin ng maayos ang ating trabaho. Pahalagahan po natin ang ating trabaho dahil yung po tinuro ng Diyos. For us to earn money, for us to gain wealth, we need to work. Pero paano tayo magtatrabaho? Huwag nating sirain ang ating katawan sa pagtatrabaho. Magtrabaho tayo ng tama. Yung iba po sa atin sa kagustuang yumaman. Halos hindi na matulog. You are destroying yourselves. So ilagay po natin sa tama at maayos ang pagtatrabaho. Paul instructed the church not to be lazy. Kaya kailangan natin maintindihan, si Pablo mismo tinuruan niya yung mga lingkod ng Diyos at mga Kristiyano na kailangan huwag tayo maging tamad. Kailangan masipag tayo. Kailangan magtrabaho tayo ng mahinusay kasi yun ang paraan ng Diyos para tayo ay maging masagana sa buhay. Ang aklat po ng ikalawang Thessalonica, chapter 3, verse 10, from the English Standard Version ay ganito ang sabi, For even when we were with you, we would give you this command. So ito yung utos. Ano yun? If anyone is not willing to work, let him not eat. Kaya yung mga tamad daw, pakainin. Kaya tayo mga Kristiyano, hindi dapat tamad-tamad. Kailangan masipag tayo, pahalagaan po natin ang ating trabaho dahil yun po tayo pinagpapala ng Diyos. At hindi lang yan. We need to invest wisely. So dapat, hindi lang tayo trabaho ng trabaho at tapos igagastos at iwawaldas ang pera. Kailangan matuto din po tayo mag-invest. So, think of things wherein you can invest wisely. We can put our money to work and see it multiply through wise investment. So kapag kayo nag-invest ng pera na sa isang matalinong paraan, ay mga kapatid, mga minamahal, makikita ho natin na nag-multiply yung ating pera through that investment. So ano ba mga investment na dapat mong salihan, na dapat mong paglagyan ng pera? So, you have to ask the Lord wisdom where to put your money. So, pwede kang mag-invest ng inyong pera sa negosyo. Pero tiyakin mo yung negosyo papasukin mo ay ayos. At hindi lang yun. We need to practice giving. Kasi hindi ho alam ng marami ito. Yung tayo, kahig lang ng kahig. Ang masakit niyan, minsan walang matuka, konti lang ang matuka. Ang Biblia ho nagtuturo sa atin na matuto tayo magbigay. Akala ng marami pag nagbibigay tayo, nawawalan tayo. Mali. Sa Bible, pag tayo nagbibigay, hindi tayo nawawalan. Ang totoo niyan, ibinabalik ng Diyos sa atin higit pa sa ating inasan. So pag nagbigay tayo sa mundo, nawawalan ka. Sa Diyos hindi. Pag nagbibigay tayo sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng financial struggles, hindi ka nawawalan, kapatid. Ibinabalik ng Diyos, siksik, pikpik, liklig, at nag-uumapaw. Yan ang kaibahan ng Biblia at paniniwala ng mundo. So we need to practice giving. The Lord sometimes uses people to provide our needs or leads us to assist others financially. So mga totoo yan, mga kapatid. May mga tao na ginagamit ng Panginoon to provide our needs. Pero wag natin kalimutan na tayo ay pinagpapala financially ng Panginoon dahil gusto ng Panginoon na tayo matuto na tumulong sa mga nangangailangan pinansyal. When you and I share our abundance with others, God blesses us with more. Napatunayan natin mula sa aklat ng Lucas 6:38 from the New Living Translation. Give, ano sabi? And you will receive. So pag nagbigay ka, hindi ka nawawalan. Pag nagbigay ka, you will receive. Your gift, ano sabi? Yung binigay mo, will return to you in full. Babalik sa iyo. Press down, shaken together, to make room for more. Take note, to make room for more, running over, and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. So kung ano daw ibinigay mo, yun ang babalik sa iyo.
Sa atin, gusto lang tayo tumanggap. Pero ayaw natin magbigay. Wala akong babalik kung wala kang ibinigay. Kapag nakatikom ang kamay mo, wala akong masasahod. Kailangan buksan ang palad. At habang nakabukas ang palad, ibabalik ng Diyos ang masaganang pagpapala na mula sa Kanya. So we need to save for our future. So matuto tayo, hindi lamang puros trabaho, kita, waldas ng pera. Abay, tinuturo din po ng Biblia na tayo po ay matutong mag-save. Saan? For the future. A wise man saves for the future. So nakita nyo, yung mga marunong mag-save, ang tawag dyan ay wise. Now, let me read to you Proverbs 21 verse 20. Good News Translation. Wise people live in wealth and luxury, but stupid people spend their money as fast as they get it. Kaya yung mga waldas, pagkakuha ng pera, one day millionaire, ubos kagad. Ubos biyaya, bukas ng katingala. So matuto tayo na gumamit ng pera ng maayos, spend your money wisely, at matuto tayo na mag-ipon din po para sa kinabukasan ninyo at ng inyong pamilya. Pangatlo, biblical purposes of money. Ano ba biblical na layunin? Bakit tayo ay pinagkakalooban ng Diyos ng pera? To meet our personal needs. So yun po ang gamit ng pera para sa inyong personal na pangangailangan. Philippians 4:19. Bakit nangako ang Panginoon Diyos, sumagitan ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano na marunong magbigay at tumulong sa kanyang gawain? Ano sabi ni Paul? And with all His abundant wealth through Christ Jesus, my God, ano sabi? Will supply some of your needs? No. All your needs. At lahat ng inyong pangangailangan. So, yung provision ng Panginoon ay napakalagang maintindihan. Kaya ka binibigyan ni Lord para sa iyong mga personal na pangangailangan. To support God's work. Yan ang pangalawa. Kaya tayo binibless ni Lord at pinagkakatiwalaan ng pera, hindi lamang yan para sa sarili mo at sa pamilya mo. Nais ng Panginoon maintindihan nyo na tayong mga Kristyano, mayroon tayong susuportahan na gawain ng Panginoon. Katulad po ngayon, lockdown. So, paano nagpapatuloy ang gawain ng Panginoon? Kasi may mga Kristyano na nagmamahal hindi lamang sa sarili, kundi hindi lamang sa pamilya, kundi nagmamahal sa gawain ng Panginoon. That's the reason why God is giving us money. Why God entrusted us money? To support God's work. Alam niyo po, giving is one way we participate in taking the goodness to the lost. So pag tayo tumutulong sa church, kabahagi po tayo sa pagbabahagi ng mabuting balita. Lalo na sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Giving will support the ministers of God. So yung pagbibigay natin, yung mga ministers ng Diyos, yung mga lingkod ng Diyos na tinawag sa kanyang gawain, iniwanan kanilang trabaho, paano sila mabubuhay? Ang mga lingkod ng Diyos, ang nabubuhay sa Ebanghelyo, ang nangangaral ng Ebanghelyo ay mabubuhay sa Ebanghelyo. So yun ang paraan ng Diyos para sila ay makapagpatuloy. To support the ministers of God, the servants of God. Na dati yan ay may mga trabaho, iniwanan ng trabaho, tinawag ng Diyos para magpastor, para magbahagi ng salita ng Diyos. So yun po yung reason para yung mga lingkod ng Diyos ay makapagpatuloy sa gawaing pinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Tingnan niyo po ang Philippians chapter 4 verse 17 hanggang 18. Huwag nating i-claim yung 19 ng Philippians 4 kung hindi ho natin ginagawa ang 17 at saka 18. Not that I seek or am eager for your gift, but I do seek and am eager for the fruit which increases to your credit, the harvest of blessing that is accumulating to your account. So pag nagbibigay ho pala tayo, ang malaking pakinabang para sa iyo. Nagkakaroon ka ng account sa langit. Hallelujah. Verse 18, but I have your full payment and more.
I have everything I need. And I'm amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gifts you send me. Nakita nyo? Yung mga Kristyano sa Pilipos ay nagpapadala sila para sa minister ng Diyos na si Paul. They are the fragrant odor of an offering and sacrifice which God welcomes and which He delights. So wini-welcome pala ni Lord yung mga bigay natin sa mga lingkod ng Diyos at doon natutuwa ang Panginoon. So, napakaganda pong maintindihan po natin lahat yan. And then verse 19, and my God shall supply all your needs. Hindi po some of your needs. All your needs. According to His riches and glory by Christ Jesus. Thirdly, giving will sustain the needs of the house of God. So, pag nagbibigay tayo, may nagagamit sa tahanan ng Diyos. Malakay chapter 3 verse 10. Bring all the tithes into the storehouse so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it. Put me to the test. Alam nyo dito, naghamon ng Diyos. Subukin nyo ako. Pag dinala nyo yung tithes, dinala nyo yung offering sa aking tahanan, magkakaroon ng pagkain dito. Kaya alam nyo yung mga taong tither, yung revelation ng pagkain ng salita ng Diyos ay matindi. Bakit? Kasi tapat po tayo. Kasi po pag ang mga lingkod ng Diyos nakapag-concentrate sa pag-aaral ng salita ng Diyos at pagbabahagi ng salita ng Diyos, the revelation of the food which is the Word of God na kailangan nating lahat. The Bible says, hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. If we are doing that, may enough food, hindi lamang physical food, kundi spiritual food sa gawain ng Panginoon. Anong sabi niya? Pag ginagawa natin ito, binubuksan ng Diyos. Hindi ho pinto, durungawan ng langit. Ibig sabihin, mas maraming blessing ang binubuhos ng Panginoon pag tayo ay marunong na gamitin ang pera na pinagkatiwala ng Diyos sa atin to fulfill the God-given goals. So tayo po pala ay pinagkakalooban ng Panginoon ng pamimera para mapulpil natin yung mga God-given goals. Alam niyo po, halimbawa, you may set a goal to purchase a home. So may goal ka na magkaroon ka ng bahay. Hindi masama yun. Ang gusto nga ng Diyos, mayroon ka magandang bahay. At hindi lamang magandang bahay, pati may bahay. Buy a more reliable car. So gusto din ng Diyos na magkaroon ka ng sasakyan kung kinakailangan. Get out of debt, makaalis ka sa iyong utang. Or help your children attend a college. So gusto ng Diyos na makapag-aral ang inyong mga anak sa matinong paaralan. While we shouldn't be greedy, there is nothing wrong with seeking to improve our lives. Hindi masama na magkaroon tayo ng magandang buhay, pero huwag tayong maging mga greedy. Huwag tayong mga sakim. Matuto tayong gamitin ang pera ng maayos at may share sa mga nangangailangan. To bless and meet the needs of others. So hindi lamang i-bless tayo, kundi i-bless din po natin yung pangangailangan ng iba. Follow the prompting of the Holy Spirit and give generously to those who are genuinely in it. Kaya yung mga tao mayroon talaga nangangailangan. Hilingin natin ang gabay ng Banal na Espiritu, naggabayan tayo para iparating ang tulong sa mga taong talagang nangangailangan. We are commanded not to be weary in doing good to others. Huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Bakit? Pag tayo gumagawa ng mabuti sa tamang panahon, ay aani tayo. Galatians chapter 6, verse 9 hanggang 10, dito po ako magtatapos. So let's not get tired of doing what is good. Bakit? At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Kita nyo? May blessing kung hindi tayo titigil sa paggawa ng mabuti. Verse 10, therefore, whenever we have the opportunity, ano sabi? We should do good to everyone, especially to those in the family of faith. So let us do good to everyone, especially in the family of faith. Ibig sabihin, mga Kristiyano, mga mananampalataya. I hope and I pray na ang Diyos ay nangusap at nagsalita ho sa atin. From the Lord's viewpoint, it doesn't matter
how much money you have. Whether you are blessed with much or little, you can choose to obey Him in this area of your life. Put into practice God's principles for managing your money. The Father will be sure to bless you and provide for you in exciting ways. Sa panahon na mayroon po tayong pinagdadaan ng problema sa finances, gamitin natin ng tama ang pera na mayroon tayo. At ako'y naniniwala, hindi sinungaling ang Diyos sa kanyang mga salita. Kapag tayo natuto na mag-manage ng pera na pinagkatiwala sa atin, God will give you more money to be used for His glory and for His honor. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa mga salitang aming pinag-aralan at nawa po ay may apply namin sa aming puso ito. At higit sa lahat, kami po ay hindi lamang tagapakinig, kundi kami ay tagatupad ng iyong salita. Maraming pong salamat, pagpalain mo kaming lahat at lahat ng mga nangangailangan ay iyong katagpuin at bigyan ng katugunan sa kanilang mga kahilingan, lahat ng may sakit, salamat sa kagalingan. Salamat po, whatever prayer request that we have today, sa kanilang mga tahanan, ay iyong katagpuin at abuti. Maraming pong salamat na walang nakinig, na hindi mo pinagpala at hindi mo patuloy na pagpapalay. Maraming salamat sa iyong lahat ng papuri. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, itong aming dalangin ng lahat ay magsabi ng Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong sorgon. Si Pastor Frankie Beato nagsasabi, Diyos mabalos sa inyo, Boss. Shalom.